Dear Lady Love TV. Poor Wife of a Womanizer. Tunghayan na po natin ang ika-15 bahagi. What? Ipinagmamayabang pa talaga? Hindi niya naman bahay. I live here with my lolo, ever since. Ha? Wala ba siyang bahay? Okay, binabawi ko na ang pinagyayabang niya. Kasi dito naman siya lumaki. Bakit? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Because I hate staying at my parents' fucking house. He said, Your mouth. Tinulak ko siya palayo at naglakad ako palayo. Pero nakakatatlong hakbang pa lang ako nang may kamay na humawak sa braso ko at hinila ko papalapit sa kanya. Sino pa ba? Di si Ram. Iiwan mo ako just on a simple cause? He wrapped his right hand on my waist and I don't want what he's doing. I guess he's caressing my cheek through his left hand. It feels so relaxing. Naramdaman kong nilalapit niya na yung lips niya sa akin because I can now feel his hot breath. Master? Nagkaiwasan kami ni Ram nang biglang sumulpot ang isang maid. What? Naiinis na tanong ni Ram bago niya ako tinitigan. Hinihintay na po kayo ni Sir Rob. Tumango siya at nagbaw bago umalis. Estorbo. Let's go? Ha? Lolo's waiting. Let's go. Naglakad kami ni Ram pagpasok sa loob ng bahay. Grabe, ang ganda ng bahay nila. Sobrang elegante and expensive ang mga interior design. More on gold siya. Wow, ang laki ng living room. Itong living room nila doble ng sa amin. Kinakabahan ako. This is the first time na ma-meet mo yung lolo ni Ram. Ano kayang itsura? Baka naman sobrang higpit. O kaya naman parang dragon. Oh my God, tama ba na sumama ako sa kanya? Don't be too nervous. Hindi naman mangangain ng tao si lolo. Natatawang sabi ni Ram. Kaya inirapan ko siya. Hindi nga nangangain, baka naman bumubuga ng apoy. I'm so glad that you visit me, my dear grandson. Boses na matandang papalapit sa amin. Dad! Lumapit si Ram at niyakap niya ang lolo niya. Wait, Dad? Bakit Dad? Di ba lolo niya? You're still the ulap I always play with. Tinap siya ng lolo niya sa shoulder. I think he's not like a monster what I imagine. Dad, meet my beautiful wife. Personally, Sarah. Meet my lolo Rob. Nakaakbay siya sa akin while he's introducing me to his grandfather. He looked at me head to toe. His reaction is scary. Yung itsura ng pananamit niya just like Ram. Scary. Napayuko ako kasi kinakabahan ako. Binabawi ko na hindi siya monster. Hello, Iha. Nice meeting you. Nakakakilabot yung boses niya. Nice to meet you too po, sir. Nahihiya akong sabi. Don't call me sir. You choose what you want to call me. Whether lolo, pops, lolo. Putol ko sa iba pa niyang sasabihin. Okay, lolo, that's it. Tumango-tango siya at ngumiti sa akin. Akala ko Ram attitude lang siya pero may something pa. Para siyang si Red, palatawa siya. Nakakahiya naman kung tatawagin ko siyang dad, no? Welcome to my little house, my grandson's princess. Sabi ni lolo at nag-sign pa siya na maupo kami. Really? Little house? Na doble na nga ganitong bahay namin Triple pa nga. I'm glad that you visit here, Iha. Feel at home. Someone cuts Lolo's off. Good morning, Pops. Red! Gulat kong tanong na makilala ko ang sumigaw. Pababa siya sa hagdan at mukhang kagigising niya pa lang. It's already afternoon. You sleepyhead. Sagot ni Lolo at ginulo ang buhok ni Red. Sarah, Ram, what are you doing here? Tinuro niya pa kami at may ngiting nakakaasar. I shrugged. Hindi ko naman alam na dito kami pupunta at kung anong gagawin namin dito. I have a right to ask you that. Lunatic. May halong inis na sabi ni Ram. Whatever. Ulap sa lupa. Umira pa si Red. Are you pissing me off? Nagbabangayan na sila sa harap talaga ng lolo nila. Hindi ba sila nahihiya? Lumapit sa akin si lolo at hinila ako papunta sa garden. Yes, napakaraming iba't ibang uri ng bulaklak at may mahabang sofa na made of bamboo na puno ng puting mga unan. Ang cute. Pagpasensyahan mo na, Iha. Ganun talaga ang mga apo ko. Yung dalawang yon lagi yung nagbabangayan. Ulap is so very serious man and you is so funny. You? Oo nga po. Halata naman. Teka lolo, sino po si you? Natawa si lolo sa tanong na, may nakakatawa ba doon?
Nag-sign siya na maupo ako kaya umupo ako sa sofa at sa kaharap kong sofa naman siya naupo. Yeah, you know Iha, ang hahaba ng pangalan ng mga apo ko. So I prefer to have my own nickname to call them like Ram. I called him Ulap. I called Red as you. Then Ray, I call him Ann. Kay Rex, I call him Kang. And to Rene, Mikey. Wow, different ni Lolo. Hindi ba masyado nakakagulo lang yun? You're so sweet, Lolo. Komento ko. I know, let's not talk about it. Let's talk about Ulap. Sabi niya. About Ulap? Kay Ram? Tinaas ni Lolo yung kamay niya at lumapit ang isang maid. Prepared as a snack. And tell the chief cook to cook the favorite dishes of my grandsons. Then prepared it properly. Also make it fast. Mabilis niyang sabi at nagbaw ang maid. Yes, sir. Nagbaw ulit siya bago umalis. So, how's my grandson being a husband? Baling sa akin ni Lolo na ikinabigla ko. Ano nga ba si Ulap? Ayos naman po. Well, actually, I stay on his condo in a short time. Nakilala ko na po siya ng unti-unti. Sweet and caring. I smiled. Nagstay ka pala sa kanya, so may dapat ba akong i-welcome after 9 months? Welcome? Po? Inosente kong tanong habang malalaki ang mga mata. Oh my God. Iha, it's okay if you two have baby. In an early age. You two are married. Po? Hindi makapaniwalang tanong ko kay Lolo. Naputulin ko ang iba niyang sasabihin. Baby? Agad-agad? Grabe naman tong topic namin. Nasa hot seat ata ako dito eh. Ram, help! Oh, so sad. I still don't have a grandchild to Ram, right? Lolo pouted. Dumating na ang snack na pinapakuha ni Lolo. Kain ka na, Iha. Sabi ni Lolo na makaalis na sa harap namin yung maid. I smiled before I get the glass of juice. May kwento ako sa iyo, Iha. Panimula ni Lolo. Alam mo ba ng bata pa yan si Ulap? Akala ko bakla yan. Po? Nasa mid ako ng sarili kong laway. Dahilan para mapaubo ako. Po? Si Ram. Bading? Oh my God. Gustong-gusto kong tumawa. Pero nagkakamali si Lolo. Ang dami-dami niya ang pinaiyak na babae eh. Inis na inis siya sa mga bading. Isa pala siya doon. He's not gay, Sarah. If he's a gay, why he always kissing you, ha? Nalukot ang mukha ko nang maalala ko na kasi kiss addicted si Ram. Nakakatawa yung reaction mo. Pero ito, nang bata pa yan, ang hilig niya sa mga bulaklak. Namasyal kami sa park noon. Nagustuhan niya ang isa sa mga bulaklak doon. Ayaw niyang umuwi na hindi dala yung bulaklak na yon. Kaya ayun, napilitan akong bilhin kahit na hindi pinagbibili yung bulaklak. Natatawang sabi ni Lolo. Spoiled po pala talaga siya. I commented. Oo naman. Halos silang lahat ng mga apo ko. Proud na sabi ni Lolo. Siguro ang saya-saya ng buhay ni Lolo na nagkaroon ng 5 apong lalaki. Eto, nakikita mo yan? Iyan. Yan namang gusto niyang bulaklak. Nag-hire ako ng landscapers para ipagawa yan. Gamit ang sarili niyang disenyo. Halos araw-araw nandyan siya para makitang maayos ang pagkakagawa. As a grandfather, I'm so proud to have a smart, talented boy at ages of 7. Na makatungtong siya sa grade 2, he said that he want to give a flower to a girl he like. His crush. One day, siya mismo ang namitas. Nag-ayos and then nauwi sa ospital. Naiiling na sabi ni Lolo na ikinakunot ng noo ko. Bakit po sa ospital? Di ba pwedeng sa simbahan dahil tuloy na sa simbahan? Ha? Bakit po? Bastard siya. Tapos nag-suicide siya. Baka ganun. Kasi nagka-allergy siya sa mga bulaklak. Mula ng araw na yon, hindi na siya naglalapit pa o pumunta rito. He hates flowers. Alam mo bang wala pa siyang binigyan ng bulaklak ng isang babae sa buong buhay niya? Meron sana kaso na postpone. Pero ngayon malay ko, baka meron na. Hindi ba, Iha? Po? Bakit akong tinatanong niya? Nagtawanan kami ni Lolo. Siguro dahil nagpipigil na siya ng tawa para makwento niya sa akin. Pero kung si Ann dito, malamang naunan ang tawa niya. Grabe, ganun pala siya. Kakatawa naman. Akalain mo yon, napagkamalan pa siyang bading tapos allergy lang siya. At meron pang isa. Nung una pa lang, ayaw niya na talaga sa pusa. Pero itong si Yu, gustong-gusto niya. Kaya binili ko siya ng isa at isang araw,
Nakikipagharutan si Yu sa pusa niya habang si Ulap ay busy sa paglalaro ng computer sa living room. At biglang tumawag yung mami ni Yu, kaya iniwan niya sa pakikipaglaro ang pusa. Kaya ayun, lumapit kay Ulap. Pero ito naman si Ulap, duwag sa pusa kaya hinabol siya ng pusa habang sumisigaw. Hindi ko mapigilang tumawa sa sinabi ni Lolo. Madami rin palang kinatatakutan si Ram nang bata pa siya. Napakasuplado niya kasi, buti nga sa kanya. Ito naman si Yu, kinukulong ang mga alaga niya sa kwarto ni Ulap. At ayun, nagkaka-allergy. Mas lalo niya kinakainisan ng pusa. Dagdag pa ni Lolo. Kulit pala talaga ni Red. Kaya nga po pala ang arte niya kasi ang dami niya ring allergies. I commented. Sinabi mo pa, pero ito, gusto mo bang malaman kung sino ang gusto niyang bigyan ng bulaklak? Really? Pati ba naman yun alam niya? It seems like na-close talaga sila. I smile and nod. Gusto ko malaman kung sino ang lucky girl na yon. Hindi pa rin maalis ang ngiti ko sa labi ko. Ang dami ko nang nalaman tungkol sa kanya. Kung sino man yung babaeng napakaswerte niya. Ako nga ang asawa pero never niya akong binigyan. Alam mo bang, mukhang magkasundo kayo sa pinag-uusapan niyo ha? Ram cuts off Lolo. Ano ba yan Nasuspend pa. Pang-aasar na sana yung bagay na yun sa kanya. Anong pinag-uusapan niyo? Umupo siya sa tabi ko at niyakap ako. Hoy Ram, saway ko sa kanya. Talagang sa harapan ng lolo niya. Ikaw lang naman na po. Ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Ram at napalakas siya sa pag-imik at sabay yakap sa kanya. Bakit ako? Tinuro niya pa ang sarili at tiningnan si Lolo ng masama habang si Lolo nakangiti ng sobrang lapad parang si Red. Dad, what did you tell her about me to make her laugh so hard? Hindi makapaniwalang tanong niya. Tumayo si Lolo at pailing-iling na tiningnan kami. You two look good together. I want you to have a baby. Excuse me, tiningnan ko lang ang isang bagay sa kusina. Sabi ni Lolo. What? Baby? Iyon ba ang topic namin? Nanlaki ang mata ko sa sinabi ni Lolo. Napatingin ako kay Ram at lawak ang ngiti niyang nakaukit sa mukha. So, you two talking about baby? May panunokso sa boses niya at nilalapit niya sa akin yung mukha niya. No, of course not. To tell you the truth, tumayo ako at tumalikod sa kanya. Natatawa kasi ako, lalo na sa mga nalaman ko. Nagpalusot ka lang. Hinawakan niya yung kamay ko at hinila ako papalapit sa kanya. Nakaupo pa rin siya sa sofa. Hindi no, nagkwento lang si Lolo about your childhood. Nakakatawa. Hindi ko na mapigilan ang tawa ko at pinanggigilan ko yung mukha niya nang humarap ako sa kanya. Pinalibot niya sa bewang ko ang kamay niya at isinubsob sa tummy ko yung mukha niya. Naramdaman kong hinalikan niya yung tummy ko. I find it so sweet, that's why I smiled and I'm caressing his hair. Matandang yun, tara na nga. Hinila niya ako papunta sa hagdanan. Saan tayo pupunta? Hindi. Hindi siya makapaniwala sa tanong nito sa kanya. We're making a baby. He whispered and started dragging me upstairs. Ano? Ram? That's not a funny joke. Pagbabanta ko sa kanya. Who said that I'm joking? He is so serious and turned to a grin. Teka, malayo pa ba tayo? Tanong ko sa kanya. Kanina pa kami paakyat na hakdan. Wala ba tong katapusan? Excited much? One more floor. My room is on the 4th floor. He grinned. My God, ito ba yung sinasabi ni Lolo na welcome to my little house? Grabe, maliit pa talaga para sa kanya. We're here, he said and he immediately hugged me from the back. After he closed the door, I looked around. This is too big than his condo. Simple but elegant design. Ram? Huh? Bata ka pa lang, mahilig ka na sa babae. Huh? Inalis niya ang kamay niya sa akin at naupo siya sa couch katabi ng bedside table. Bakit mo naman nasabi yan? Tumingin siya sa akin at ngumiti ako kasi naman nakakatawa. Nakwento ng lolo mo. What? Napatayo siya sa pagkakaupo niya. Sabi ni Lolo, primary grades pa lang daw ikaw sa school. Balak mo nang bigyan ng flowers yung crush mo. Ang cute. Hindi ko ma-imagine na since birth ng pagiging babaero mo. Natatawa kong sabi at naupo sa bed. Oh, diretso kong sagot. Pero hindi ko na sabi ni Lolo. Yung pangalan kasi sumulpot ka. Dagdag ko. Now, mind to tell me who's that girl?
I asked. I saw him gulp. Siguro madami ng kwento si Dad. That's enough for today. He walked towards me and he kissed me on my left cheek. Take a rest. I call you when lunch is ready, he said and he immediately left the room. What? Sino kaya si Ik? Iyon ang sasabihin ni Lolo eh. Ang talino ko naman masyado kung sasabihin kong, ako, haha. Ano yun? Joke. Sino nga kaya ang misteryosong babaeng ito na bata pa man ay mahal na ni Ram? Ano pa nga ba ang matutuklasan ni Sarah tungkol sa pagkatao na lalaking ngayon ay kanya ng asawa? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.